A little bit on the left. Chin up, chin up, chin up. There we go. Beautiful, darling. Marvelous. Exquisite, darling. Exquisite. A little bit on the right. Chin down. On the left. Chin down. Beautiful. Okay, hello. Welcome to a very special episode of Midnight Crisis. Kasama ko dito si Jabez. I am XYNN, hindi SIGN sign. And may nakikita ko yung bagong mukha. Sino ka? Ipakilala mo sarili mo ngayon din. Hi everyone, this is Jen, also known as Kuya G. Okay. So Kuya G, so yeah. Ano ba? Paano ba? Kailangan mo may formal pagpapakilala? No, okay na. So kasama naman yung si Jennifer. Hello. Kamusta Hello. ang iyong gabi? At ano ang iyong iniinom kung pwede mong i-share sa madlang people? Iniinom. Inggitin mo So sila. actually, I'm having a gin tonic right now. Oh, social gin tonic. Ayun, no. Jun tonic. Grabe. Medyo para Gabing-gabi. para masarap yung tulog mamaya. Masarap talaga yung tulog. Dahil midnight crisis yung idea, di ba? So kapag gabi, either ako naman, isang, kung nakikita ng camera, iced coffee. I think ano to? Anong flavor to? Caramel. Which is yun yung ayaw kong flavor, but Caramel yun yung macchiato. available eh. Oh. Ikaw, Jabez, ano bang order mo usually sa mga ganito? I mean, Sa frap. Frap. Hindi ako mahilig sa frap kasi. Ano lang, coffee. Saan ka mahilig? Barista coffee. Yan. Frapping. Shopping. Sorry. Sa ano? Sorry. Grabe yun sa'yo na. Pero gusto ko yung gin tonic Grabe. Anong oras na? Gin tonic Yun pa nga nagulat nga rin ako eh. Kasi before recording, sabi niya, may gin tonic. Naisip ko, Oo. i-splok natin to sa madlang people. Oo. Bakit gin tonic? Ngayon lang naman to eh. Wala. May stock kasi sa ref ng vodka. Tapos may nakita akong Sprite. So, why not? Diba? Gin tonic na yun. Vodka and Sprite. Lagyan mo ng konting ice. Then, that's it. Actually, nakapag gin tonic. Pero yung ginamit na, let's say, pang mix. Kasi di ba alcohol is yung gin. And then, let's say yung tonic. Ano siya parang water, fizz water. Yeah, tonic water. Oo. Fizz water. Parang sobrang pangit na. So, hindi ako sanay sa ganung gin tonic, yeah. Dito sa may sa may, I think sa yun, sa Makati, sa poblasyon, yung parang 80s bar, parang gano'n. Parang may sila dun. Meron sila drink, tapos gin tonic. Di ko na gusto. Oh, actually, kahit sa bar naman yata, they offer gin tonic. European ata parang Hindi, yun nga. nakikita kong gin tonic sa mga European. Madalas sila yung umiinom. Irish ata, parang ganun. Yung mga pub, di ba? Madalas gin tonic ang sinaserve. Pero actually beer, di ba? Hindi, beer American eh. Madalas beer American. Di ba, ewan ko saan. Sa Pinas, ano ba? di ba whiskey? Like, Whiskey. on the rocks? Oh, pre. On the rocks na. May kata si Jabez ang title, Whiskey. So natawa lang ako na binagyan mo yung whiskey. Like, uy, shout out sa kanta ni Jabez. Subscribe. Tag dito. Anong usually ang drink ng Pinas sa bar? Sa bar. Sa Depende bar. kung pang tito yung bar. Ano yung signature drink ng Pilipino? Sige. Red Na lahat Horse. parang GOB na. Yeah, Red Horse. Red Tanduay? Horse, Red Kasi ayoko ng Red Horse eh. Well, right now, what I can see sa mga generations, they're more of like, what they call, whiskey, which is, pwede mo banggit ng or brandy. I think brandy yon. Pwede mong bagay ng brand, di naman kami Ay, sponsored. diba? Yung Alfonso. Thank you, dahil iniisip mo yan. Alfonso and Coke, diba? Yeah, Yes, Alcoke. yes. Yeah, Alcoke. Yan, gustong favorite na yan ng kahit anong generations. Brandy. I think Alfonso is brandy. Tapos, Pero ano pa ngayon, ba? Halatang ano? Smirnoff yan. Smirnoff. Yeah, That's Smirnoff. Oh my Smirnoff. God. Yes.
GSM Blue. GSM Yung Blue. margarita and mojito. And, kasi di ba, Nagustuhan mo yun? very affordable kasi siya. Tapos, yung sipa niya is talagang may kick. Pero kung may budget ka, pwede naman Cuervo, tequila. Cuervo. Masyadong mahal ng Cuervo para tamaan ka. Oo. Pag may budget ka lang hindi ka naman. Yeah, hindi ka tatamaan dun sa iniinom, tatamaan ka sa presyo eh. Doon para malalasing ka na yun. Oh, fuck. Oh. Anyway, napunta tayo sa bar talk. Para ba simulan? Jennifer, gusto ko lang lore a bit of lore, context kung sino ka ba. Sino ka ba sa person, no? Nag-meet tayo nung magkakilala na tayo before. College. College tayo nag-meet freshman, first year, first first semester. Mm-hmm. Yeah. First semester. And hiyahatsit agad kita. Actually, hindi kita natanong nito hindi kita natanong nito dati. Or, hindi ko natanong ko pero like, may gaguhan lang. Ano yung first impression mo sa akin? Kasi alam mo yung first impression ko sa'yo nung college. First impression ko sa'yo, sabi ko, ang bida-bida naman ito. Ang aga. Ang sabi ko, parang ang Jollibee naman ito, tao na ito. Kasi parang nag-highlight. Wait, ano ginawa ko? Naalala mo, parang nag-start lang yung conversation with the whole class. Yung when we started what theater piece yung gagamitin natin and what roles are we going to play. Tapos kayong dalawa ni Felix para gagawan sa botohan ng pagiging director. Sabi ko, oh my God! Hindi ko natandaan yan. I remember. Kasi nagbobotong ko sino yung director. Oo, pag nang kayo na mga ginawa achievements, sabi ko, grabe naman ito dalawa to. Parang di ba pwedeng director yung isa, tas assistant director na lang isa. Assistant o co-director. Wala pataasan talaga. Sabi ko, may bida-bida na kami kaklase. Grabe. Pero in a good way naman. In a good way. Kasi what I can see naman is parang yung achiever ka when it comes doon sa ganun genre. I saw your forte and I think yun talaga yung gusto mong gawin. So it's in a good way na pagiging bida-bida. Okay. Thank you. Actually, yun din yung impression ko sa'yo before. I think kasi ang lakas ng boses mo. Dati. Oh, yeah. Ikaw pa yung nasa harap. Hey guys, so si Ma'am may may ginagawa ka sa boss mo, binubuo mo yung boses mo dati. Actually, kapag na-serious mode, automatic yung voice ko. Oo. Automatic? Oo, hindi ko alam. Pero pag medyo calm na yung environment and medyo okay na siya, doon na, papasok na yung normal. Tingin mo, pati sa work mo right now, napapansin mo na, yung boses ko ngayon buo Kasi parang yung work mo ngayon involves public speaking. Yeah. Basically, parang... Actually, most of my, yung people na nahawakan ko, yung first impression is very intimidating daw ako when it comes sa pagpasok ng room, intimidating, and they feel like sobrang strict ko. Pero afterwards naman... Which is true? Strict? Medyo. Ikaw ba naman iinom ng gin tonic sa gabi? Di ba? Kung naka-gin tonic ka sa gabi, di ba yung tama lang sa umaga? Oo. Actually, seryoso. napaypay ka sa umaga. Yun yung tama so, So, tawag dito, may sinabi ka about something sa... I think so... Sobrang comfortable mo. I feel like yun yung parang impression ko before din na parang second nature mo na makapag-usap or kumausap sa public. Basically sa room. Kasi I think yung second semester, ikaw yung naging student leader, president nung kasi nagbago tayo ng classroom that time. Yeah. Ikaw yung nag-handle nun. Ikaw yung inatasan agad. Kumbaga basically sa mata ko is that's like a point of contact. Kumukha ka ng responsibility, ganun. Tsaka hindi ka nahihiyang pag may announcement, ikaw yung unang mag-a-announce, kumbaga. Parang ganun. Kaya perfect ka for
the role of Gaston. Gaston. Kasi na-pick up namin that time is Beauty and the Beast. Yeah. Yung kami, Mascom, yun ang maarte. So like parang yun yung natin, na-assign sa atin, di ba? Nakuha ang piece, yeah. Well, I'm one of the supporting actors during that time. So, ilan tayong class nun? 5 sections or class, and each class, di ba, may kanya-kanyang piece. And I remember, di ba, yung best actor natin during that time is actually very famous na siya ngayon, Maki. Oh, yes. Yeah, Lord Drop. Ewan ko kung alam ni Jabis to before. Like, ka-schoolmate namin si Maki. Yeah. Oh, yeah. Si saan? Siya yung best actor. Maki, the singer-songwriter of Dilaw, Namumula, Bughaw, Saan, ano pa ba? Kabisado. Kabisado no? Kabisado, yeah. Pero before pa lang, di ba? Like, nasusulya pa na natin siya before sa... Na talaga siya, musically inclined, tsaka exactly, gusto talaga niya yung... Yung ganyang I think before, like, pinaplug pa niya yung Spotify niya, na parang, uy, pakinggan niya yung, ewan ko kung public yung pangalan niya. Pero tawagin na natin Maki. Maki. Maki na lang, yeah. Pero yun, uy, may Spotify siya, like, try niyo pakinggan ganun. Nandun na siya before pa lang, so like, ang weird na, anong feeling mo ba ito na ganun yung nakakadaanan natin sa hallway, nakakausap mo, you know, like parang kaklase lang natin, you know, like nasa ibang section. Pero ngayon, like parang nagpe-play na sa UP Fair, like may kasama na sa Beanie, sa concert ng Beanie, like parang, anong feeling na meron tayong like proximity doon sa like parang person before na ngayon, like wow. Like parang unreachable na yung fame niya ngayon. Well, knowing Maki, well, he's very humble pa rin naman. Tapos talagang I'm very proud lang din sana kung ano yung narating niya right now. Kasi ayun nga, aside sa nung first class natin, kasi first semester, di ba, parang hindi pa tayo like aloof, may aloof pa tayo sa mga sections. Kasi talagang competitive tayo sa theater piece natin. Actually, yeah. Yeah. Pero kasi nung pagdating ng like second year ba yun or second semester, although nag-rumble yung sections natin or yung members ng sections, tawag dito, alam ko naging classmate ko siya sa isang subject eh. Tapos naging magka-member kami or co-dancers nung official dance group nung college natin. And I get a chance to be the leader. Yes, ang galing. So, yun din, nakalimutan ko. Yeah, ang galing mong choreographer. Ikaw yung actor ka, ikaw yung Gaston. Ikaw din yung lead choreographer namin, right? Yeah. Dun sa production. Ikaw yung Jennifer gawa ng steps for... yeah. Yeah. So, nakatrabaho mo siya before in yung sa creative capacity. Yeah. So, I had a chance to, talk with him, like, much more personal. But, yeah, well, what I can say is we're good friends naman siguro. Very showbiz answer. We're really good friends. Wait. May question guys. Showbiz. Since nakasama niyo siya. May question si what's up? Since nakasama niyo siya, like naramdaman niyo ba na okay, someday si Maki magiging ganito? Kasi makikita niyo yun eh, yung craft niya na, itong taong to, may chance to na yun, kung ano yung narating niya ngayon. Nagkaroon ba ng ganun nung kasama niya siya or hindi? Lahat hindi inasahan. Tapos nag-boom. Lahat kayo nag-boom. Well, actually, kung may kilala mo talaga siya like personally at kung saan siya nagsimula, talagang may kitaan mo. Kasi very siya hardworking. Talagang, so kita na talaga. Gustong-gusto niya ma-achieve yung dati dream niya lang to, ngayon na-achieve niya na. Talaga nagkakwento siya dun nung dance group days. Nagkakwento siya na sumali siya ng The Voice Kids or Teens. Tapos alam ko nagtawag ng tanghalan din siya, pero most of the time parang second round lang siya. Tapos hindi siya, kasi parang di ba 3 rounds yon bago ka makapunta dun sa pinaka performance mo. Sa television? So parang if I'm not mistaken, hanggang lang siya, second round most of the time. So, nung
literally nung nalaman ko na na-achieve na yung dream niya, talagang binati ko siya, piniem ko siya diniem ko siya sa IG, sabi congratulations, ganito, ganyan. So, ayun. So talagang nakikita, no? Like, hindi lang ang mga sikat. May mga tao talaga na makikita talaga na andun siya sa path na yun. Hindi lang siya basta boom. Kasi ngayon, correct me if I'm wrong, karamihan na sumisikat ngayon ng biglaan. It's either dahil sa issue or something, di ba? Mm-hmm. Pero yung talaga nag-i-stay, talagang makikita mong gusto nila yung craft nila. Hindi lang siya basta-basta nagkaroon lang ng highlight. Kasi ang hirap na, man. Like, tatambay ka, di ba? Oo nga, pipila ka ng sobrang haba para lang makakanta ka. Tapos, hindi ka pa mapapalabas sa TV. Like, diba? Diba? Sobrang ano, ayun nga, dedicated kasi siya sa dream niya. Siguro. Kaya lahat ngayon right now, nag-paid off. So, yun. So, yeah. Amazing lang na kasi like parang nakatrabaho mo siya before. So nakita mo siya yung hindi mo nakita yung hindi mo lang nakita yung front facing niya na version kundi yung kulit niya kasi medyo ano siyang person I think. Sobrang jolly niya. Nung college, I don't know what happened. Jolly, that's the word. Jolly. Majolly siya person. Yeah. Jolly so weird, ang weird seeing him in a paano ba, public facing capacity. Alam mo, like kumbaga parang may ano siya, may persona na, you know, like meron siyang online personality na siya parang ganun. Or parang ano na siya, influencer. Exactly. Nakita mo, mas umano na mas yung paano ba, like guess mo ba, like kumbaga parang pag na-meet mo yung paano ba, Justin Bieber's sa behind the scenes versus yung sa harap, meron siyang version of Justin Bieber na like parang eto yung ugali ko versus sa likod, right? Mm-hmm. Kasi napanood ko siya before sa UP Fair. Ano siya, ang suabe, di ba? Nandun I think magkasama tayo Jarvis nun, di ba? Ano siya, like parang parang nakalak yung kulit niya. Parang may pagkaswabe siya pero nakalak yung kulit. I don't know lang ngayon kung ano kasi may bago siyang song, di ba? Yun ang ano ko, di ko alam. But hindi may bago siyang song eh. Alam ko meron. Hindi bagong song but yung recent na song, di ko na alam. Pero alam ko lang kasi yung doon sa... Hindi ba Bughaw yun? Yeah, I think yun. Yeah. Pero alam ko yung song sa UP or something. Yung parang saan? Yun yung title na saan? Yun. I think yun. Yeah. Ano ba siya? Considered as celebrity na ba siya? Si Maki? Ano bang level na ng ano niya? Or baka kasi kasabayan niya si Jonella. Di ba? Yung kumanta nung Marilag. And yung musika. If familiar kayo dun. Di ba? Well, parang gusto ko yung song din. Yeah. Parang gano'n. Or talagang lang siya. Like exclusive music, lang siya. Artist lang siya. Literally sikat. Talagang sikat na siya. Kasi may mga awards na rin siya na-receive right now. Oh, okay. Oo. Oh, wow, yan ang hindi ko alam. I didn't know that. Ano yung mga awards? Parang sa music? Like milestones? Music. Like, also, nagtatop din siya sa Spotify, yung sa song niya. So, yun. Another achievement niya na rin. Tapos, ayun nga. I forgot the award, pero ayun. As far as I remember, naka-receive na siya ng 2 awards. I don't know kung meron na siyang madagdag. Pero yun lang. I'm not that updated, pero pag napapahapyaw ko kasi sa stories niya sa IG. Mm-hmm. So, ayun. Ikaw yung naging tuloy namin, official Maki. Maki fan base na official Maki fan page. So, hello sa kumakanood ng video na to. Hello sa mga ano ba tawag sa fan base si Maki? Ano mo ba? Actually, no. Hindi ko alam kung meron na. Pero, sige, yan ang assignment ko. Assignment ng mga manonood. Yeah. Anong official fan base name ng Maki followers? Speaking of Maki followers, like, dahil sikat si Maki, I feel like dikit ka sa mga sikat na tao kasi ito yung gusto kong i-explore. Kasi like parang, I think after medyo like yung weird yung history natin dalawa. Mm-hmm. Right? Kasi medyo like yung history ko sa college, medyo nag-up and down ako. Like kumbaga,
on and off. Yun, so hindi tayo nagsabay after, I think, second semester. I think after that, like, nag-fizzle out na. Yeah. Because of Pero pandemic. try pa rin natin tas yun nga, tas nag-pandemic, and you know, nag-online classes na. I think at that point, like, nag-choice kasi ako na like, hindi mo na mag-online classes. So talagang wala na akong chance maging kaklase ka ulit, basically. Yeah. Pero yun, we tried hanging out naman and stuff. Pero like, ang napahappy ako sa'yo kasi I think, you know, hindi tayo, yung period na yun parang hindi ako masyadong keep in touch is, nagulat ako. Kasi I've been seeing you with models, with, you know, like with local models. Basically beauty queens, yeah. Beauty queens, so kung okay na sa'yo, share mo naman yun. Like what, ano yun? Like parang naging part ka ng Miss World, Miss Binibini Pilipinas, parang project host, project lead ka. Like, tell us the tea, like how did that start? Okay. So, well, our family kasi is very in line sa pageant world. I myself, I joined male pageants before and I won a title. So, but way back pa yun, like before pandemic. So, pero right now, hindi ko siya, you know, parang hindi ko siya, well, it's a good experience, as I can say. And totoo na yung sinasabi ng other beauty queens or kings out there, na talagang sacrifice. Lalo na kapag national or, you know, big stage. Talagang, sacrifice and such. Yeah, nag-start kasi yun dahil yung cousin ko is also a beauty queen. Ooh. Wow. Oh, yeah. She's actually a beauty queen. Wow. Damn. So, from that... Sikat adjacent talaga si Jennifer. Nasa dugo na yata. Yun na nga sinasabi. So, ayun. Paano ba to? Since I'm staying with them din kasi up until this day. So, yun, yung si ate, nag-decide siya to build her own business as well, like franchising a regional stage under Miss World organization. So that's what we call Miss World Western Visayas. So whole Panay region, we've handled it. And ayun. So we registered it as a production. So it's you know, legit business. Tapos, ayun. Ba't kailangan mo sabihin na legit? Kasi mamaya ba out there na, sketchy. Guys, legit siya by the way, yung Western Visayas branch. Anyway, parang kailangan mo siyang legally sabihin. Oo. Mahirap na kasi mamaya mabash tayo eh. Oo. Alam mo naman sa pageant world, medyo showbiz din. Yeah, for sure. Yan yung mundo hindi ko talaga alam. So like, go lang. Kasi hindi ko, yung katulad kailangan mo i-emphasize na legit yung business. I didn't know na like, there's a franchising. You know? I mean, there are people. So we cannot, we cannot avoid those kind of people. But yeah, for the sake na, yeah. Anyways, so since si ate yung owner and I'm his or her first cousin, so yung internal org is more of like a family member and a close friends. So I get a chance to be the project head manager. So what we do during those times is, you know, we invite candidates yung gusto mag-audition, and then there's a lot of questions like in their interviews and such, and if we saw potential, then that is the time that we can, you know, parang magde-decide kami internal. Eh medyo mahirap siya kasi imagine, kasi each individual, each girls na pupunta doon is technically like dream nila yon. And what if parang dahil may hindi ka lang nakita or whatnot, hindi mo siya na, you know, napapunta sa next stage. You know? So yun yung medyo mahirap na part sa akin yung nagsisimula ako kasi I need to share my, you know, my part as well as one of the heads.
And apart from that, of course, talking with other, malalaking tao sa labas. Yeah, bosses. Yeah, Oo. bosses. For example, like, sponsorships, ganyan. Oof. So, kailangan mong kausapin yung marketing head, kung sino mang head, and have a, good of communication with them. Okay, so merong presentation na nagaganap. Hindi naman siya presentation, but there are emails. You have to find who's the best person to send those emails and invitations to. Okay. Got it, yeah. Parang mga ganon. Invitation Tapos, to lang. Yeah. Pero may mga sorry, may follow-up question ako dun. Since nandun tayo sa part na parang discussion ng mga ganung bagay, may mga NDA ba na dapat i-keep? Like, alam mo yun? Kasi, non-disclosure agreement basically. Yung may mga nangyayari behind the scenes na hindi... Behind the scenes, yeah. May ganun ba? Like, non-disclosure, ano ba? Like, example? Like, kunyari, ito let's say, meron kayong model or merong candidate na exclusively model pala ng Palmolive or ng syempre ginagamit siya ng ginagamit siya ng diba? For example, that's actually a good question, pero nakikita naman namin yan sa pinasa nilang profile. So nakalagay din kasi doon what are their current achievements. So if nakita namin yon, kahit hindi pa namin sila nakikita personally, so syempre magkakaroon na kami ng idea na ito yung mga part ng industry. They have a great potential in this industry dahil may na siya modeling kasi with the brands is also somehow correlated in the pageants. Kasi yun ang hindi yung work kasi, the team working behind those what do you call this? Industry. Similarities naman din talaga. So, ayun. Pero yung sige, ito, meron ba kayong sinasabi sa kanila na talagang kayo naman, yun yung part ng NDA nyo na okay, sasali kayo dito, di ba? Pero hindi nyo pwedeng sabihin na ganito yung nangyayari. May mga ganun ba? Kasi let's say may si Mami kasi yung partner ko. Nag-model din kasi siya before and may nasabi siya na lahat ng babae like magbibihis sa isang area. So yung part na yun hindi yun pwedeng may lalaking pumasok. Yeah. Kasi nga all out bihis di ba? So yun yung mga part na parang ano ba yun? Hindi ba sila yung mga model ba hindi ba allowed sabihin yung nangyayari sa loob or free ba sila na gano'n? May mga gano'n bang instances or alam mo yun, napag-usapan na okay, may mga mangyayari dito na hindi nyo pwedeng sabihin. Parang gano'n. Well, sa end naman namin, wala naman. Kasi it's very common na like for example, yung sa binigyan mong example. Kasi nangyari sa amin, each candidates like they have rooms. Like for example, sa room 1 3 kayo diyan, sa room 2 2. So wala namang problema doon. The only thing na lang siguro exclusive is yung contract na siguro. Dun sa mga kung sino man yung mga mananalo. So yeah. Okay. So kung sino man nalo, sila lang yung mostly magkakaroon ng contract. Makes sense naman. Yeah. Makes sense, yeah. It's kasi, like parang tough battle siya. It's, battle for a chance na maging part ng mas malaking, modeling ramp, di ba? Or modeling career. Kasi, ano ba to? Miss World, di ba? Ang na-handle mo. Ang nahawakan mo. Yeah, tama? Miss World. Yeah. So, ano yun, di ba? Miss World and then Miss Universe and then Miss Earth. Tama ba ako? Okay. So, meron tayo any hierarchy, yeah. Meron tayo what we call in pageantry world. Sa Philippines. Hindi naman sa Philippines. Like, the whole world naman. The big four. Number 1 is Miss Universe. Okay. 2 is Miss World. 3 is Miss International.
and fourth is Miss Earth. So sila yung big four or parang talagang the highest category ng pageants. So pag sumunod niyan, I'm not quite sure sa hierarchy ng mga next, pero meron tayong like Miss Supranational, Miss yun, marami pa iba. May iba pang iba. Yeah. So pero yun yung big four, which is yung talagang big deal. So kagaya niyan, 'di ba, last couple of days or last Friday night ginanap yung Miss Universe Philippines 2025. Yeah. Si Atisa Manalo yung nanalo. Yeah, Atisa Manalo. Yeah, Atisa Manalo. So Miss World yung current queen natin, which is Krishna Gravides, yun yung yun yung type din na tawag dito. We have 6 representatives under our team or under our productions. Okay. Which is no pressure. No pressure. So yung no sweat nakalaban nila yun, yung current queen natin, si Krishna sa Miss World. So apart from that, Binibining Pilipinas is, part siya doon yung pageant kung saan kokoronahan yung Miss International Queen. Tapos Miss Earth, technically they have a separate team. So, okay. Ayun. So currently, Miss World pa lang and Binibining. May involvement ako. Gano'ng kahirap mag-handle ng gano'n? Yeah, go on. Sorry. Gano'ng kahirap mag-handle ng ganong event? Kasi isipin mo, nakapanood na kasi ako ng mga pageantry eh. And syempre yung backstage, yung pagkain nila, 'di ba? Yung kung saan yung mga pagbibisa nila. Like sabi ko, grabe, sobrang nakakapagod nito. Sobra. Yung karamihan. Actually, tanong ko like parang as project lead or host, like parang how did you find the job? Parang do you find it like parang tiring, like parang fulfilling ba, or at the end of all of this in retrospect, like parang worth it ba siya, pero like you'll never, do you wanna do it again if may opportunity, like parang parang mapapasabi ka ba ng gusto ko pang ulitin to, or masasabi mo after ng event na ayoko na, last na to? Parang kamusta experience mo basically as project, like ikaw yung malaki siyang responsibility, tama si Javis. Yeah. So as of this moment, wala naman na parang ayoko na. Well, considering sa tinapos natin na degree, sign. So, during college days, medyo hinasa na tayo ng professors natin on how to handle different positions. And yun, na-apply ko naman siya sa work na yun. And talagang nakakapagod literal. Pero andun yung fulfillment eh. Kasi makikita mo yung tawag dito, at the end of the day, masaya lahat. Hindi lang yung mga beauty queens natin, especially yung mga tao talaga nag-work behind. Lalo na kapag successful yung isang project. So, yun yung masaya at sobrang memorable each and every time na dun mag-work tayo sa isang production. So, tiring. Literal, tiring na parang ang haba-haba. Kasi parang matutulog ka like madaling araw na siguro 1 a.m., 2 a.m. to fix stuffs and such. Tapos gigising ka early in the morning, 5 or 6. Kasi you have to follow up such. Ito, ganyan. Kailangan mo i-check sila, yung candidates, kung sino yung a-attend. So, sobrang haba. Parang sobrang haba nung araw. Tapos sobrang nakakapagod. Pero yung pagod kasi na yun, siguro mararamdaman mo siya talaga yung literal na pagod ka kapag tapos na yung event. Pero during the event, pagod yung ka. Yung adrenaline niya. Oo. Makakatulog ka lang tapos may energy ka na agad. Ay, ganun? Ganun siya. Pero so, ano yung day-to-day mo ba while you were working before? Like, can you describe us like yung mula pagising pagtulog, ano yung like, what do you do yung time na yun?
Okay, sige. Siyempre, first, day-to-day, like may meetings, kaliwat kanan, follow-up of emails, talking with the candidates. Siyempre, candidates, lalo na kapag nag-start na yung mismong competition, meron talaga dyan na parang nadidemotivate dahil baka hindi nila na-perform yung gusto nilang gawin. So, yung best kinakausap din namin sila one by one. Parang may words of motivation din as a heads na nagagaling sa amin na you're great, just keep continuing doing it. Parang ganun. So, tapos after, madalas naman talaga kaliwat kanan na meetings. And activities. Yan. Siyempre paunahan mo. For example, may activities kayo na sports activities. So, kailangan hindi ka number one kang mag-remind sa candidates mo na you have to wake up at early this morning kasi you have to prepare pa. Hindi tayo pwedeng malate. Siyempre, hawak namin sila regionally, but we have bosses then national, in national term. Yeah. So, may mas mataas sa akin. So, although we know those persons personally, but syempre we work professionally and walang kaibigan kapag may nagagawang hindi maganda yung candidates mo, we have to face it. Kasi hindi naman yan yung mga national people or yung mga people behind sa national platform. Hindi naman yan dedirekta sa candidates, sa amin yan dedirekta. So kung may nakita silang medyo hindi magandang performance, sa amin nila yan irarant. Tapos may mga warnings and such. So kami naman yung magde-deliver sa kanila. Nagiging parang mediator kami. Kasi parang ang hirap na, no? Like, paano masasabi na, kasi, let's say, candidate nga sila, and hindi nila nagustuhan yun. At the end of the day, performance pa rin nila yun, eh. Diba? And all you can do is, like, i-motivate sila, teach them, diba? Train them. Pero kung hindi talaga magaling yung isang person, diba? Let's say, may beauty nga siya, diba? Pero, hindi marunong mag-catwalk, diba? Like, may ganun bang Kasi, annual event to, di ba? Oo, annual event. So, annual event siya. And tumatagal ba siya ng gaano katagal? Like, ano ba yung days ng preparation nito? Like, before yung main event, mula pre-prod hanggang so, gaano katagal? Preparation, it takes before the pageant itself, like, doon na kami nagko-collect yung mag-i-invite ng mga girls. Siguro it takes months then, 1.5 months for us to have, for example, let's say 20 candidates, for example. So, and open call yan, right? Like, audition like for anybody na kaya. Yes. So, syempre, filter din namin yun eh. So, it takes months talaga. And hanggat hindi pa namin na-fulfill yung certain number, continuous yun. So, once na-fulfill na namin yung numbers na kailangan namin, so, announcement, first activity, parang yung press presentation, giving the sash as official candidate of this specific platform or pageant. Tapos, during, siguro it takes, paano ba ito? 10 months tayo. 2 months? 2 months, wow. 2 months, during the competition. Tapos, hanggang coronation night na yon. So sa 2 months na yon, day by day, may mga activities. For example, personal development activities for like 1 to 2 weeks. And then, merong mga pasarela training, Q&A training. Pasarela is, dun papasok yung catwalk. Nung each pasarela pala tawag dun. Pasarela yung term. Q&A trainings, yun nga, different activities pa.
na let's say yun, sports activity, ano pa ba? Yung mga national costume, ganyan. Beach beauty is swimsuit competition bago yung preliminary. Tapos, after preliminary... Nililista mo pala parang na-verbal na ako. Yun nga eh. Actually, oh my God. Kinikwento pa lang ni Jennifer yung nangyayari. Parang sabi ko, ano to? Parang... Kasi yung mga candidates, they receive ano na rin. Kapagod. Tag ito, schedule. Like a copy of the schedule na susundan nila day by day. Or week by week. So may week naman, may week naman na may pahinga sila, like 3 days walang mga ganap. So it's open for their own enhancement, like Q&A trainings and pasarela trainings ng private. Kasi sa pageant merong team na parang lahat kayo under organization itself. May trainings na sabay-sabay. Pero meron din each candidate na sarili nilang trainings. So labas na yun sa... Ay, dun, yun. Sakto, sumakto. May question ako doon. May follow-up question ako sa'yo about dun sa ano yun. Pwedeng, ito yung part na pwedeng hindi mo sagutin or ano. Kasi syempre, di ba? Oh, no. Hindi, kasi ganito. Ano yan? Yung ano ba, yung let's say, nakakuha kayo ng candidate, di ba? All expense paid ba to? Or kailangan nilang maglabas ng something? Kasi pageantry is hindi talaga siya hindi talaga siya kumikita. Pero yung mga malalaki, let's say yung Miss World, di ba? Yan, kumikita yan kasi may mga sponsors yan eh. Pero yung normal na pageantry, magkano lang kikitain nila? Let's say yung barangay, yung pang barangay lang pageantry. Wala pang 10K yung kikitain nila, pero yung costume nila worth 20K, di ba? So, ganun yung mga yung sacrifices talaga ng, especially sa gay pageant, like bongga talaga yung costumes nila, like libo-libo talaga, tapos ang kikitain nila 2,000, 3,000 lang, di ba? So ang tanong ko, yung since 2 weeks siya, I mean 2 months ba, sorry, parang yung duration ba ng event, covered ba siya ng sponsors or meron ba kayong hinihinging fee? Diba? Like, let's say, 10,000 na fee. Para pero sa lahat na yun, diba? Sa mangyaring duration na yun, parang ganun. So, actually, that's a good question, well, doon sa diba, meron na kami like... Nahatsit ako. Hindi, kaya nga, sabi ko, I can answer it naman. Hindi, pero, yeah, like, parang more business, nasa business side yung question, which is like, parang, medyo tricky, pero like, interesting na question kasi like, yun yung hindi nakikita. Like, nakikita lang namin yung, the dress, that's the swimsuit. Pero like, behind the scenes, like, may sinabi ka kanina about struggles or yung sacrifices. Like, kasama ba doon yung financial sacrifice? Like, meron bang counting financial sacrifice from the contestants? Ganun? Or baka dahil, baka dahil... Yun yung interesting na doon. Meron talaga. Or baka covered ng management. Kasi, di ba, malalaking, sila, model sila. Hindi lang naman sila yung... I mean, yung iba, talagang nakita lang. Then, dahil may talaga natural siya, let's say, matalino, maganda, pero wala namang management, diba? Feeling ko sila yung mag-chipin eh. So, paano ba to, Jennifer? Like, bigyan mo nga kami ng insights. Number 1 talaga na yung pera. As in, malaki din yung nalalabas ng candidates. Well, hindi naman yun bago sa mga, sa pageantry. Sa pageantry. Talagang may nilalabas na pera. Pero dun sa, yung nangyari sa, for example, sa Western Visayas. So, may percentage na nilabas sila kasi we offered like a sponsor din. Like, syempre, they're from Visayas region, right? So going to the national or staying in Manila takes like a lot of money talaga. No, for sure. So we offered like a free stay doon sa house. So yung accommodation, they have a separate room.
So, apart from that, syempre food is free na din. Ano pa ba? Yung expenses sila sa biyahe is free na rin kasi we have, car naman. So yun, medyo, syempre, tipid yun. Considering na yung accommodation pa lang eh. For example, kung walang nag-offer sa'yo na org, diba? Saan ka magstay? Preferably hotel. Diba? So, hotel. So, let's say 2 months. 2 months ka sa hotel, magkano yun, diba? So, dun pa lang, accommodation pa lang, malaking pera na agad yung ilalabas ng candidates. And it really happens in pageant recruitment. Talagang naglalabas ng pera ang mga kandidata. Aside from may sponsorship, yes. For example, partner, yung mga stylist, yan, yung mga kung ano yung sinusuot nila. Yeah. Meron dyan na nagbibigay lang free. Pero may iba din naman na talagang may bayad. So it's up to them. It's up to their team. Kasi yung team nila, for example, glam team, or what, yung natawag natin glam team, yung makeup artist, hairstylist, wardrobe. So yun yung team nila. So nasa sa kanila na yun, and labas na rin kami doon. Pero yung kung meron kaming yung offer, then yung offer namin. And ayun, and we think naman na we did our part din. Kasi, yun. Tsaka hindi naman din namin sila, like, let's say, di ba we have 6 candidates. Yeah. Last year, now Miss World Edition. So, 2 of them, hindi nagstay sa house. So, para kaming bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Oo. Ang cute na lang. Oo, para kaming bahay ni Kuya. So, yung dalawa doon, meron ka rin kasi silang house dito sa Manila. So, doon siya nagstay. Tapos yung isa naman sa hotel kasi nabigyan siya ng sponsorship from their LGU ng province nila. So, yun yung sumagot ng stay niya going here. So, okay. Kaya-kaya na ni Mayor yan, no? Oo, kaya-kaya na ni Mayor. So, ayun. Let's say sa Miss Universe, may mga kandidata dyan, naglalabas 500,000. Yeah, for sure. Yeah. More kasi than that. Hindi naman biro kasi ang pageant eh. Like, sobra, hindi biro. Yung pagod pa lang kahit sabihin natin hindi siya kakain ng buong taon. Pero pag kihirapan mo siya ng buong taon kasi ititrain mo yung sarili mo, hindi ka naman pwedeng umasa lang doon sa trainings na ibibigay nung event, di ba? Kailangan talaga, I think Pia Words ba? Di ba, ilang beses siyang sumali ng pageant. Isipin mo yun, like, pero tingnan mo naman yung nangyari. Nanalo siya. Di ba? Tapos sinundan pa ni Catriona. So, parang, ang sarap lang sa feeling na makita mo na empowered yung babae sa part na yun. Di ba? Like, ang hirap nun eh. Yung ibibigay, ako, to be honest, hindi ako masyadong nanonood ng pageant na ganito. Actually, nanonood ako kapag gay pageant kasi kwele. Alam mo, may ibang demographic eh. May ibang kasi kapag gay fun pageant. kasi sa gay pageants eh. Yeah. Pero kasi dito kasi pa-demure eh. Di ba? May pa-demure. Demure moments. Di ba? Kailangan serene moments. Yun nga. Oo. Ang kasi, ang sa akin is, bakit, ano ba? Ang business ba ng pageantry sa Pinas? Kasi alam ko, ang Pilipinas, nagpo-produce talaga tayo eh. Alam ng buong mundo na nagpo-produce tayo ng beauty queens. Yes, alam ko ang lakas ng Pinas when it comes sa mga ganyan. As in talagang parang Manny Pacquiao, yung dating mga laban ni Manny Pacquiao. Parang ganun. Like sobrang taas ng viewership tsaka support sa beauty pageants. Unlike sa ibang bansa, kundi dito sa US, medyo mahina ang beauty pageants here. Yeah. Or hindi siya ganun ka national event sa atin compared sa atin. Yun nga. Ang question ko dun is, kamusta naman ang pageantry ng Pinas? Maski, Miss Universe, Miss World, or kahit anong pageantry na showcase ng Philippines. Ano ba?
yung ano ba natin, yung success ba natin, success rate is pataas ba or after kay Catriona or pababa? Masasabi mo ba successful pa rin ba tayo or we're doing well? Paano ba? Kasi ngayon, we're still successful pa rin. Okay. I can say. Kasi although after Catriona, hindi naman natin nakuha yung like the crown itself. But the placement, yun lang naman talaga yung importante rin na nakikita ko sa mga Pinoy beauty pageant fans. So yung placement is hindi mawala, lalo na kapag deserving. Let's say, for example, Michelle D, right? No 2023. Michelle D, yeah. So, parang diba ang daming nag-react na tawag dito, na Pinoy fans. Kasi nga, hanggang top 10 lang siya. Hindi siya binigyan ng chance to enter medyo top 5. Sketchy yun. Parang nung mga panahon na naramdaman natin na it's not parang hindi lang Michelle D. It's like Michelle D versus the world eh. Yeah. Parang kasi, parang niluto may interesting na doon na, Kasi, okay eh. Like, susunod na, nakikita nga siya na susunod na Catriona eh. Based dun sa talent na meron siya, di ba? Like yung poise niya, yung charisma niya, nandun eh. Tapos nung sinabing nasa top 10 lang siya, like parang, tapos ito pa nakakatawa, merong candidate doon. Hindi ko sasabihin ko sino. Alam naman ng tao na hindi, na kayang-kaya siyang kainin ni Michelle D. Like, tapos nagka-issue pa dun sa Miss Universe, di ba? Yung owner, di ba? Yung current CEO, yung taga-Thai, di ba? Parang against yata siya sa power ng Pilipinas. Pagdating sa beauty pageant, like, ewan ko kung totoo, pero kasi karamihan, lalo na nangyari nga kay Michelle D, di ba? Parang pinipigilan daw na magstay sa top ang Pilipino pagdating sa international pageant. Totoo ba yun? Like, ano ba? Yeah, bilang project host or lead, naramdaman mo rin ba ka behind the curtain a bit, like, ikaw, anong assessment, professional assessment? Assessment dito. Like, anong, personal mo lang, kasi nakita mo na yung business side, hindi lang yung parang viewer enjoyment side. Hindi ka na casual, like, nakita mo na yung parang what goes behind the scenes. So, ikaw, like, parang, as your assessment, what happened there? Like, bakit naging ganun yung, ang messy nung message, ang messy, may mga chismis, may mga rumors, gossips. Like, ikaw ba, like, tanggalin natin yung fog, ano ba talagang tingin mo yung, why did that happen? So in general terms, still pageants is a business. So let's use that statement in a general term, and I think it applies to kahit saan naman. But when it comes to the business talaga, like parang mag-boom. Technically, they're gonna use ways, lalo na on how to market that brand. So, di ba, let's say, product na lang. Let's say, itong alcohol na to. Ba? Yan. Yeah. So, para maging boom to sa public as your business, technically, gagamit tayo ng mga powerful na marketing strategies. So, siguro naman nagigets yun na rin na kung sino man yun. Let's say, i-link natin yun sa pageant. Yeah. Each queens naman is a great ambassador. Aside from their advocacies, syempre, the brand itself na dinadala nila, which is Miss Universe and its country na representation. So, but again, behind that being a queen, there is still an organization handling you. Yeah, for sure. And that organization is still a business. So, yun na lang siguro yung best explanation. And whatever whatever happens naman in front of the camera or whatnot, people will still say anything, and we cannot avoid those people.
I think may mga ganyan din tayong like every time na nananalo tayo, especially nung kay Catriona, dahil kinain niya yung batch nila. Di ba? Kinain ni Catriona yung batch niya eh. Parang sinasabi na may connection daw, nakakaiba si Catriona sa mga higher ups. So, yeah, I think, tama ka doon. And ito ang kulit lang ni Jennifer sumagot. PR trained talaga. Protected eh. Sabi nga niya kanina, di ba? Like parang fishing degree, naturuan tayo. Naturuan tayo. Sabi ko, walang lusot eh. Ewan ko, na-hotseat natin si Jennifer. Hindi niya ko ma-hotseat. Hotseat ka ba? Mainit ba upuan mo ngayon? Magaling. Pinapuwisan na ba yung puwet mo ngayon? Oo. Medyo na hot seat. Pero kasi it applies naman to every business. Yeah, for sure. So they need strategies on how to ensure na strong yung brand na gagawin nila or ilo-launch nila. Especially kapag international na. Diba? So ganun lang. Let's think of it like that way. Para mas maintindihan natin. Kasi hindi naman din talaga siya nalalay or wala talagang kaibahan. You know, the pageant industry or business itself to a different industry or side of business or kind of business. So, still interesting. So you think na parang ang interesting na sinabi mo kasi naisip ko bigla na parang pwede nating i-recontextualize sila as hindi beauty people, na parang, ang ganda, matangkad. But as an ambassadress or ambassador. But, basically, yun na isip ko, parang basically ambassador sila for a certain product or advocacy or something. Parang, if ganun yung lenses na ginagamit natin, it makes more sense yung mga, hindi naman makes more sense, but nagigets, mas maintindihan ng madlang people yung, ito yung combating decision kasi. Ito yung best for X product or X brand or something. Which is or Y brand. Interesting. Hindi ko na kasi before, ako si layman lang ako, like parang nakiki-hype lang. Pag kasi like parang same kami ni Jabez. Si Jabez kasi I think mas may connection sa beauty pageant kasi yung jowa niya is naging before, naging model before. So ako like parang ang impression ko lang talaga before is pagandahan. Literally yung parang pinaka on paper, right? Like parang mas maganda siya sumagot. Ay, mas maganda yung English niya. Ay, yung ganun lang. As in, pinaka-surface level na yun lang yung naano ko. So, gusto ko ibato na question sa'yo. Like, parang, before ka mapunta dyan sa like mundo na yan, actually. Before mo makuha yung perspective na yan, di ba? Yung ganyan na, Kasi for sure si Jennifer, yung mga preconceptions, ano yung mga preconceptions mo, personally, about sa beauty pageants, sa ganitong mundo ng, pag-beauty queen, na na-shatter, nasira o nagbago nung nandun ka na sa loob. Or dati pa lang, ka na kasi, yung cousin mo is a beauty queen, so like parang involved ka na before pa lang nandiyan ka sa business yan. Pero like parang, ayaw mo ka, meron ka ba mga ganun before na preconception na, let's say, nagbago yung perspective mo, mas naging lumawak dahil, ano ba, mas napasok sa business. Ano yung mga yun? Kung nung naging project lead ka ba, mas na-appreciate mo ba yung pageantry or medyo na-turn off ka? Okay. Well, in line with that, stereotype talaga in beauty pageant is physical and let's beauty and brain talaga. That's the stereotype kasi in a world of pageants. But before coming into behind or in a management team behind the pageant production or whatnot, I joined kasi, di ba? Nag-join ako. So, nakita ko yung perspective na lahat talaga pala ng category, hindi lang naman beauty and brain talaga. It's how you deliver things, your posture, your how you connect with people. Okay. Parang, tapos, and paano ka magiging bosses doon sa tinatawag mong advocacy. Kasi, di ba, if you really have this in mind, let's say, kasi yung mga beauty queens naman natin or beauty kings natin, before entering the beauty pageant, they have these things that they do on their end. Let's say, for example, di ba, Catriona,
she's a volunteer of, providing an education to the, yun nga, kinamit niya na nga yung poor na word, specifically sa Tondo, Manila. So, before entering pageant, ginagawa niya na yun years. So, mas nagiging, lang siya. Pageant is actually a great platform or door for them to voice out more what are the things that is, talagang malapit sa heart nila na ginagawa. So, ibig sabihin, so kung yan pala ang setup, kasi eto, magiging honest na ako, and I think karamihan ng mga nanonood na hindi talaga alam mo, kasi yun nga, nasabi mo nga na business talaga ang pageantry. I mean, ano siya like, parang outlet siya para makilala yung tao. Pero at the end of the day, business pa rin yan. Meron pa rin nagmamanage dyan. And para ma-keep yung parang, let's say, yung core values ng business ito, hindi lang pala the moment or yung night na ibibigay para dun sa event na yun, hindi lang siya dun i-grade yung mga model. Talagang hinahanap na sila, let's say tinitingnan na talaga sila para masabing totoo ba or hindi yung sinasabi nila, yung advocacy na present nila. So, hindi lang pala talaga nangyayari ang big night dun sa araw na yun. Nangyayari pala talaga siya or nangyayari na siya before that. Like, let's say, buong taon na palang tinitingnan yung tao before siya i-grade. So, ang hirap nun kasi consistency na dapat yung advocacy mo, ginagawa mo. Ngayon lang ako nahirapang isipin yung isang sitwasyon ng ganito. Kasi ang hirap nun. Diba? Isipin mo, sa isang taon, merong pwedeng issue na mag-pop up para malaglag ka, matanggalan ka ng corona. Diba? Oo, sabihin, parang peke-peke lang yan or whatnot, may maisip lang. Yeah. Well, it's may mga ganun talaga na hahanapan ka ng butas. It's part of the journey. Pero if you think na wala ka naman din nagagawang masama doon sa tatapahan ka. For example, yung cousin ko na well, actually, pamangkin ko siya by blood. But yeah, we're somehow in the same age lang. So we treat each other as cousin. Anyways, she's actually an ambassadress for cervical cancer for 5 years now. Wow. Okay. Wow. Imagine. So, before entering this year's BPP, Binibining Pilipinas edition, so ginagawa niya na yun prior to this year, yung advocacy, cervical cancer. Advocating, educating women, especially mothers. Na, kasi considering na cervical cancer is the number 2 leading cancer in the Philippines. And it's actually the only cancer that can be treated. But again, based from doon sa, nakakasama ko siya. So medyo may info na ako. So ayun, imagine cervical cancer each day, 11 women ang namamatay each day sa Philippines because of cervical cancer. Damn. But yan ang what a stat. Diba? What a statistic. Yeah, I didn't know that. Pero again, with the proper sharing, free education, awareness and such, tawag dito, mas nalalesen natin siya. Which is, yun naman talaga yung goal ng each, kung co-correlate natin yan sa each candidate, may kanya-kanya silang advocacy and they share the same goal. Yeah. So, ang hirap lang nun, yeah. I mean, kudos, like, salute talaga dun sa mga, ito yan, ang pag-run ng advocacy, hindi lang yan, ayoko naman sabihin to, pero tingnan natin yung mga kumakandidato ngayon. Diba? May mga sinasabi silang advocacy nila na bigla lang nag-pop up. Diba? Kasi tumatakbo sila, kailangan sila. Pero yung beauty queen, so ibig sabihin, yung management, yung team, yung mga higher-ups, may mga tao talaga na titingin sa'yo kung sasali ka sa beauty pageant. Na doon pa lang sa moment na nag-sign up ka,
titignan na nila kung pwede kang beauty queen. So, mas lalo kong na-appreciate yung pageantry kasi hindi lang siya BS eh. Hindi mo siya masasabi na BS na okay, anak siya ni ganito, kaya siya sumali ng ganito. Oo. Okay, 'di ba? Nepo baby siya, 'di ba? Pwede siya dito kasi yung pamilya niya exposed na sa ganito. So hindi lang pala ganun. Okay. Ang hirap lang ding isipin na dito sa Pinas kasi hindi, let's say, lalo na sa business side. Karamihan ng Pilipino hindi alam ang business side. 'Di ba? Hindi sila parang yung idea nila ng business is parang masama. Pero kung iisipin mo, kung ang business iraran mo, 'di ba? Yan yung magsusupport dun sa event na pinapanood mo na dapat i-appreciate mo rin. And I think ngayon ko lang na-realize na ang pageantry, especially Miss World, Miss Universe, 'di ba? Hindi lang siya basta okay. Pagkatapos ng event na to, tapos na. Hindi lang pala ganun. Kasi knowing na si Pia Wurtzbach, di ba? Like, sumali siya na sumali. And tsaka siya nanalo. Di ba? Isipin mo, 3 years, or baka nga hindi pa yung ginugol niya para dun sa pageant. Di ba? Tapos may maririnig kang kung ano dun sa ibang tao. Like, parang, nakakainis lang. Ngayon lang ako nainis ng, di ba? Oo, di ba? Unfair nga. Kasi, unfair sa kanila yun. Ang tingin kasi ng tao minsan, especially yung mga hindi naman nakaka-appreciate ng pageantry, is ang pageant is para i-showcase mo yung katawan mo. Like, sexually i-showcase mo siya. Yeah. Or magandahan. Yung mga ganun, surface level. Parang, pero kung, dahil nga, thank you Jennifer, kasi binigyan mo kami ng insight dun sa iceberg na meron yung pageantry. Thank you talaga. Kasi, hindi, ngayon, kanina, before tayo nag-usap, ang tingin ko lang sa pageant. Kasi, I mean, may idea ako ng konti, pero, hindi ko alam na, para siyang laglagan ng konti. Para siyang survival of the fittest, in a way. Oo. Diba? Oh, yeah. Kasi, hindi lang siya, basta-basta lang eh. For sure, dun sa 2 months na yun, hindi, tinitignan nyo na yung candidate dun sa duration na yun. Hindi lang siya basta yung sa night na yun. Para masabi nyo kung sino talaga yung panalo. Kung paano kayo tununguhan nung beauty queen, di ba? Yung ibang tao, kung ano bang ugali niya dun sa ibang tao, di ba? Kung pasasi ba siya or pa-bebe or pa-importante, di ba? I think yun yung mga nagmamatter eh. Kasi, ewan ko, sobrang dito sa Pinas, ang dami nating beauty queen na nalalabas. Pero hindi siya tinututukan eh. I think hindi natin siya masyadong na-appreciate. Yeah, especially yung mga minor pageants natin right now. Sobrang dami na wala man tayong placement. Let's say wala man tayong crown sa major pageants, but minor pageants, sobrang sunod-sunod ang crown ng Philippines. So it's actually a great achievement as well. And hindi lang din talaga siya nabibigyan ng pansin ng countrymen natin or fellow men. Kasi nga, minor pageant. Yeah. And you know naman, ang Filipino, talagang focus lang yan kapag talagang major chismis. Hindi nga nila kilala si Carlo Yulo before eh. Ngayon, ginagaya na nila. Di ba? Like, parang, that's a good example. Really. Parang, nung na-Olympic siya, nung nanalo na siya, oh shit, ang galing pala niya. Hindi ko nga kilala si Heidelin Diaz eh. Yung recognition comes after the achievement. Yeah, pero hindi yung before that. Yung struggle papunta doon sa achievement na yun. It sucks. Pangit ba itong sasabihin ko? Pero I think may culture ang Filipino. I mean, correct me if I'm wrong. May culture ang Filipino na ayaw nilang nag-i-invest sa mga tao. Mas gusto nilang i-rip yung kapag nandyan yung bunga. Interesting. Kasi like, I think nangyayari yun eh. Kasi isipin mo sa sports. Kasi ako medyo mas ako sa sports eh. Diba? Kung hindi nanalo si Catriona Gray, kung hindi nanalo si Pia Wurtzbach, sige, ilagay natin sa pageantry. Tingin mo, susuportahan kaya sila ng Filipino? Diba? Bakit kailangan meron tayong yung mindset na bago kita kilalanin,
bigyan mo muna ako ng award, 'di ba? Bago ko Yung masabi. value. Yeah. Oo. Yung example mo kay Yulo, right? Yung value niya is after na lang siya nanalo. Doon siya nagkaroon ng sponsor, pero yung struggles siya para makapunta doon, like para mag-training. Like parang, Jennifer, do you agree? So in translation naman natin sa like parang beauty pageants and stuff, like parang, may sinabi ka about sa mga minor pageants, minor right, na hindi siya events, pinapansin ng Pinas. Is it a symptom of like sa behavior, or like parang sa, ano ba natin, hindi behavior, more like attitude ng mga, ng businesses sa Pilipinas or even sa tao na like parang hanggat wala napapakita, pag nanalo, okay, invest na tayo. Like, is it something that we need to change? No, baliktad na deck. We need to invest para may manalo. Like, what do you think of that? Like, parang bakit ang appreciation sa tao pagkatapos nilang manalo? Bakit hindi natin sila appreciate? Kasi hard worker naman sila eh. Ando naman yung sweat ando yung blood. 'Di ba? And yung time na binibigay nila para dun sa craft, bakit hindi natin sila supportahan sa journey nila? Bakit nandun tayo kung kailan recognition na? Yun nga. Like parang, ewan ko, ang effed up lang na, ewan ko, like, come on, man. Beauty queens to eh. Hindi naman siya, isipin mo, man, ang babae before, nasa kitchen lang. Di ba? Like, naguhugas lang, nasa bahay lang. Pero, binigyan. Di ba? Gloria Diaz, man. Shoutout kay Madam. Di ba? Like, binigyan niya tayo ng gate pass eh. Di ba? Like, siya yung nag-open nung pageantry. Tapos, na-appreciate siya. Lagi tayo nasa top. Pero kapag nagkakamali ang beauty queens natin, like, come on. Parang, ang trash ng tingin. Kasi like, ewan ko. It sucks lang na parang ang support natin is hanggang sa okay ka pa. Pero kapag may issue ka na, di ba like, parang ang bandwagon eh. Ewan ko. Well, I think it applies naman to every person in the world. Like, ayun nga, manalo ka, may masasabi, matalo ka, may masasabi. May masasabi. This and that, may masasabi. So, it's a matter of how you ano lang din siguro. My take there is it's a matter of how you're going to use those positivity and negativity feedback that you receive as your strength to move forward. So, although hindi siya madali talaga to, let's say... Yeah, for sure. Hindi siya madali. Hindi talaga siya madali to each, candidates that we have or that we sent internationally. Kasi there's a certain expectation right away. For example, lalo na kapag nakitang performer. Pero kapag parang medyo hindi nakuha yung expectation, that's the bashing comes, Yun nga eh, parang ang sakit eh. So, kasi like, it's, naman, siguro, paano ba i-word? Hindi ko alam kung tama yung word. But it's kind of nature na siya ngayon. Nature na siya ngayon ng tao na if they saw something in you and you weren't able to provide it, i-apply natin in general terms, then definitely may masasabing masama. Now, naipakita mo na siya, nagawa mo na yung hinahanap nila, then may masasabi pa rin naman. Wag na natin ilayo sa example, Atisa manalo. Diba? Atisa. Last year, people was very parang nanghihinayang kasi dapat kay Atisa na binigay, this and that. Oh, okay. I didn't know, may mga nagko-comment na dapat term niya na. Kung kay Atisa binigay last year, 2024, sana we have the crown already. Pero di ba pinadala siya sa Cosmo and things happen also. Now nanalo na siya as Miss Universe Philippines. May nasasabi pa rin. Nasasabi pa rin, which is mas lamang pa yung negative feedback. Yun nga. Yun yung nakakatawa. Kasi coronation Kakatapos lang ng coronation pero may sinasabi na agad sila. Di ba like, ewan ko. So, why don't we just believe na lang din na again, kanya-kanya din naman talaga. Kumbaga, sa sabong, di ba?
kanya-kanyang manok. Talaga kung hindi kung hindi nanalo yung bata mo or pet mo. Talaga may masasabi ka dun sa nanalo. Pero kung nanalo naman yung bata mo at yung iba may nagsabing masama dun sa bata mo, then syempre, diba, as bata ko, ipagtatanggol ko yan. So, it's actually a nature being a human na lang din. Siguro nga yun. So, and it applies, hindi lang naman sa beauty pageant, sa lahat ng achievements or whatnot that is happening right now. So, yun lang yung take ko sa part na yun. But what do you think about din sa or let's say gito, medyo mag-focus tayo dun sa'yo naman. Anong naitulong sa'yo nung experience na to? Like, ano yung growth na na-receive mo? Like, naging yung confidence mo ba? Like, nag-add 50, ano ba? Ano yung lessons ano yung impact ng work na ano yung na-appreciate mo? Ano yung mga challenges na habang dun sa duration na naging project lead ka? Well, kasi hindi ka lang hindi ka naman managerial lang, like sabi mo kanina, you talk to people, you motivate them kapag demotivate sila on top of your responsibility of like parang managing and making the whole event run, di ba? Like parang interpersonal ka rin, buti extroverted kang tao talaga. Since nung early college pa lang, like ka na talaga, madaldal sa tao, but like parang anong impact sa'yo nun? Like parang did it come with positives, negatives? Well, it actually helps me a lot, kasi na-apply ko yung pag-think ng both sides. For example, nag-overthink ako on my own. Kung paano ko siya ginawa or kung paano ko siya in-apply and motivating and handling the girls or the candidates. Na-apply ko rin siya sa sarili ko to think what is the best option for me to do. So, ayun, kasi dati, siyempre pag nag-overthink ang tao, automatic, like negative agad. Pessimists. People are pessimists. But with that kind of experience, I've noticed or I found out na kahit nag-overthink ka, pwede naman pala mag-isip ng positive pa rin. And it's a matter of how you're going to assess yourself. For example, if I do this, what will happen? If I do that, am I gonna be happy? Sino yung ma-apektuhan ko? So, yes, nag-overthink ka, pero what I can say is balance siya. And mas madali siyang nakocope. Mas madali ko siyang nakocope sa sarili. Madali ko siyang nakocope yung yung problema. And kumbaga hindi ako dito. Na-down ako, pero hindi ako nagpapakalol dun sa pagka-down na lang. Kasi, yun nga, na-apply ko na agad on what are the things that I need to do next para mag-move on to the next level. Pag-handle kasi ng ganyang kalaking projects, hindi naman siya basta hinandle mo lang Kailangan mo siya i-execute ng tama kasi ang daming tao na nakadepende sa iyo Diba? Dami talaga. Tsaka kapag may mali kang nagawa, domino effect talaga siya. Kasi you're the lead. Ikaw so, you really need to think talaga. Like, hindi lang twice, hindi lang thrice. O pwede pang quintuple. Yeah. Masasabi ko siyang hindi siya pang mahina. Na, alam mo yun, hindi siya pang mahina kasi yung iba, di ba, mabigyan lang ng konting pressure, sumusuko na agad. Paano kapag ang daming tao na nagpe-pressure sa'yo, tapos iba't ibang level pa yung pressure na binibigay sa'yo? Maraming umasa sa'yo, Oo. So kasi kailangan as a leader, although tawag dito, we're also a follower, di ba? Hindi ka naman magiging good leader kung hindi ka rin good follower. Yeah. So, tama. Kung nandun ka na sa punto na ikaw na yung leader, syempre, you have to think then yung side as a follower kasi you've been there. And then that's the time that you're going to apply your leadership skills na kanya-kanya sa iba-ibang So, yun lang din talaga. At talagang nakatulong siya sa akin
especially sa current, I have a other job kasi aside from being that. So, talagang mas na-apply ko siya. I believe na-share ko na to kay Sam prior to this, no? So, I stepped out. Hindi naman siya nag-step out. Parang nag-try ako ng other industry. I'm currently in BPO industry right now while I'm working still in that project industry. Funny enough, Jabez. Share mo naman. Pero ayun, no? Similar ka ng industry right now ni Jabez. Ring, no? Ring. Ring. Yeah. Ring. So right now, I just promoted to be a trainer. So congratulations. Thank you. Thank you. So congrats. Yun. Wala pang 1 year na promote na siya. Not to brag, pero it's actually a good achievement na rin for me, especially sa baguhan, bago sa industry. And yung experience ko in the pageant world, like how handling people, na-apply ko pa rin siya up until now. Kasi syempre, as a trainer, diba, sa training BPO industry, you get a chance to meet different person every month. Different personalities, every wave, every month. So, challenging siya. Pero, kung meron ka na kasing core, then hindi na siya ganun kahirap. Which is yung core na nakuha ko in applying to this current job that I have right now. Is from, sa pageant. Pagiging lead ko rin sa pageant industry. And it helps me. So, yun lang din. I have a meron akong sasabihin, meron ka bang advice, di ba, sa mga tao? Kasi naging trainer ka and naging project lead ka, especially sa pageantry na na-handle mo. Ano yung masasabi mo sa mga tao na, kasi ang hirap mag-motivate, especially kapag ikaw yung demotivated, di ba? So, ano yung masasabi mo dun sa mga tao na gustong mag-try? Kasi ang pageantry, di ba, kung wala kang backer, ganito yan, kung wala kang backer, wala kang management, mahirap ako makapasok sa malalaking pageantry, like Miss World, Miss Universe. Totoo yun. Hindi yun BS eh. Walang ano yun. Talagang mayroong magko-front sa'yo na parang, alam mo yun, parang sila magpupush ng resume mo para makapasok dun. Pero, anong masasabi mo, Jennifer, dun sa mga tao na nakikita nila yung sarili nila pero wala silang management, di ba? Like, ano yung masasabi mo sa kanila para, or motivation, di ba? Ano yung motivation na pwede nilang ma-receive from you since ikaw yung nakakita ng inside and outside ng isang malaking pageantry? Oo. So, for that naman, ano bang motto ko? Well, my motto kasi na laging ginagamit is just always take risks and taking up space. Okay. So, kasi kung hindi ka magte-take ng risk, hindi ka rin magkakaroon ng tawag dito, courage to move forward. Kasi, di ba, kung hindi mo naman din masasabi, let's say, for example, I took the risk entering the BPO industry without, proper knowledge. But with my core, and I got promoted, right? In a span of 10 months. Wala pa akong 1 year. Holy shit! Wow. BPO, 10 months pa lang. 1 year. Mahirap yan. I was able to step up na because I have the core. And nung una, hesitant pa ako. Yes, lahat tayo may hesitations to do stuff. Pero hindi mo naman masasabi talaga yung bagay na, kaya ko palang gawin to or whatnot. If you're not taking risk and taking up space. Kasi with that, diba? Kasi may fear tayo eh. And without fear, there will be no courage to do stuff. So it's an honor as well na nape-pressure ka. It's an honor na may pressure ka sa sarili mo and fear. But it's a matter of taking up space na nandun talaga and taking risks on those. Actually, maganda yun. Ang ganda nung nasabi mo sa part na yun kasi maraming tao na, yun nga,
Gustong-gusto nilang makuha yung recognition. Pero takot sila na mag-fail. So, anong nangyari? Naging stagnant sila. Kasi, nababahag na agad yung buntot nila eh. Ang gusto lang nila, ang nakikita nila, yung result. Pero, yung process, ayaw nilang tignan. So, di ba? Kaya, ang ganda nun, Jennifer. Yun lang din. Yun lang talaga yung pwede kong masabi. Wala na akong maisip na iba. Kasi, talagang imagine, ako, for example, let's say, let's use the example na I'm not into pageant, diba? Pero I tried. And luckily, I won the title. Yeah. So, diba? Who could have thought na tawag dito, mananalo ako. Nag-try lang naman ako. First time. Yeah. Diba? So, ayun. Talagang hindi mo masasabi yung bagay. Yeah. And yun lang, do not compare your achievements to others. Kasi you have your own time. Battles, yeah. You have your own time. Lahat naman ng mga sikat ngayon, hindi naman sila naging nandyan. Yun nga. Diba? Without their own risk and struggles na pinagdaanan. So, lahat ng mga, kung nasa man sila ngayon successful, lahat I think sunod-sunod yun nga. I think ang mas maraming sinasabi ngayon sa isang bagay, yung mga tao na walang idea sa nangyayari dun sa bagay na yun. Kasi madali lang magsalita eh. Kaya ang sabi na talk is cheap eh. Let's say, si Maki or sino ba? Yun nga, let's say si Carlo Yulo nga. Diba? Hindi mo alam kung anong hirap, training, diba? Kung ano-anong sports na hindi naman na-recognize ng Pilipinas kasi mababa nga lang. Pero for sure, lumalaban yan sa ibang bansa eh. Tapos yung pera, hindi naman sila sinusuportahan. Diba? Si Ofne private sectors. Yun nga, private sectors ang sumusuporta. Tapos yung tao na nagbabash, dun sa mga taong nagpapakihirap para makuha yung respect, diba? Sila pa yung mas mabilis na nakakapagbitaw ng masasakit na salita versus dun sa mga tao na sumuporta dun sa tao na yun. Diba? Kasi ang pagkakamali nandiyan yan eh. Diba? Magiging wise ba tayo sa pagkakamali natin? Or magiging dumb tayo para ulitin yung pagkakamali na yun? Diba? Yun yung nangyayari sa tao eh. Pero hindi alam ng mga nakapaligid sa'yo. Kaya sila ganito yan. Kung naiintindihan mo yung isang bagay, makakapagsabi ka pa ba ng masakit na salita? Kung naiintindihan mo talaga yun. Hindi, diba? Let's say, yun nga. Yun nangyari kay Carlo Yulo. Hindi naman natin alam yung issue ng pamilya niya eh. Pero bakit? Meron na agad side na hindi naman nakatira dun sa bahay. Di ba? Like, ewan ko. Yeah. Kaya tama ka dun sa part na yun. Yeah, yun lumabas yung issue. Oo, di ba? Ang daming issue. So, pero wala tayong Wala eh. We tend to we tend to not to look with the bigger picture of what's really happening. Yeah, for sure. Yeah, tama ka dun sa part na yun. So, naka-frame lang tayo always. Oo. Nandun lang tayo sa yeah. Just sa first nandun page. Nandun lang tayo sa yeah. Surface talaga. We don't know the root cause. We don't know the real the reason. What's really happening behind those, Kasi nag-start na tayo agad sa kumbaga nasa chapter 57 agad tayo. Oo. Hindi man lang natin binasa. Binasa. Hindi man lang natin alam yung chapters. First chapter, diba? Yeah. Ang ganun siya. So what's next na sa'yo, Jennifer? After this? Trainer ka na. Like, ano na yung, may ina-aim ka ba na maging part ng Miss Universe? May ina-aim ka ba na mag-handle, let's say, talent agency? Or may ina-aim ka ba na ikaw mismo sumali and let's say magpakita sa camera? Diba? Like, wow. May gano'n ka bang Papakita sa camera. Very photogenic ang person. Pagpapakita sa camera, wala. Like, Joy Day pageants again. I don't know. I mean, naisip ko siya, pero parang... I think you can do vlog. Feeling ko, may charisma ka para doon. Naramdaman ko. Yeah. Actually, tinry ko yan, pero... Wala, parang
mararamdaman mo yun eh, no? Parang hindi pa time. Pag hindi pa para sa'yo or parang hindi talaga for you to do it. You'll feel that may ganyang moment eh. Kahit may ganyang moment na. Pag pinupush mo, parang mas lalo ka na-demotivate kasi walang nangyari. Pero may ganon. Yeah. Well, nangyari yan. Ano ba? Siyempre, I'm still right now sa BPO industry that I'm currently having right now. It's actually a good experience that is happening. So, if there's a chance... Yeah, dun muna. Oo. Unti-unti, dun muna. And then, siguro, there's still a room for me to improve and to grow. And I think kapag nakita ko na yun, and that's the time that I'm going to step up on the next level. While I'm still handling pa rin naman, or I'm still with, my cousin's journey. And right now, we're in Binibini, Pilipinas. So, wow. Pwede mo ba sabihin or hindi? Para, alam mo yun, kung, pwede ba? Pwede ba i-disclose kung comfy? Or kung hindi, okay lang. But, para supportahan anyway. So, ayun, please support our candidate, Binibini, Pilipinas, number 12. Ooh, number 12. Yeah, number 12, Bea Abalahon, representing the province of Aklan. Yeah. Shout out to Miss Bea. Shout out. So, time. Shout out. Ayun. She's actually, she competed that twice. She already represented Philippines internationally. Holy shit. Yeah. She joined Miss World 2022. Batch nila... fairly recent. Batch nila Gwen Forniol. Nila, Ashley Subihano. Tapos, yung title niya doon is Eco Teen International. And then, nag-compete siya sa Egypt. Wow. And then, she won the title first princess or first runner-up ng Eco. Wow. Teen International. That's awesome. Yeah. And then she also, prior to that, Miss Teen International din. She's a poor teenager kasi she started at the age of 15 eh. And now she's 22. Yeah, she's 22. So, yun yung Miss Teen International is her first pageant. Sa India naman yun. So, binigyan, may tagline din siya doon. I think Teen Intercontinental, if I'm not mistaken. Tapos, nag-rest dahil she's still a student. After that, ayun, nag-join na siya ng Pinipili after Miss World 2022. So, nag-rest siya ng almost... Very demanding na, point ng life niya ngayon. Oo. Parang in-and-out siya sa bansa and nag-aaral pa siya, so sobra. So, nakita ko rin yung sacrifice niya and struggles kasi minsan umiiyak yan sa akin kasi syempre while doing an activity sa pageant world, kailangan niya mag-submit ng papers and such sa school. Diba? Yeah, being a student. Being a student. Wow. So, sometimes... Wait. Naging Naging Miss Eco Teen siya last 2023. Wow. Talagang gustong-gusto niya yung nangyayari. Man, wow, kudos sa kanya. Hindi lang siya basta napilit lang ng kapitbahay, di ba? Gustong-gusto niya yung nangyayari. Hindi, may ganun. It comes from the heart. Dapat yun nga. It comes from the heart. Kasi kapag I think yun yung importante, yung kung gusto mo ba talaga na umupo dun sa trono or baka napilit ka lang kasi kaya mo, di ba? Kasi pag napilit ka, diba? In the long run, in the middle of the competition, pwede kang mag-back out. Mag-back out. Man, diba? Kudos sa kanya. Pero kung talagang gusto mo, kahit mahirap, kahit, alam mo if you're just enjoying the moment, then hanggang dulo nandun ka. So, big salute sa cousin mo. Hope we can talk to her someday. Parang pick apart yung experiences niya kasi parang how does she juggle pagiging student and pagiging beauty queen, beauty pageant contestant that must be really difficult, but especially sa ano mo yung batang edad
Yun eh. Yeah. Yung pressure na binibigay sa mga bata, especially Sobrang sa batch pressure niya, talaga. sobrang, ewan ko, like, ang dami ng pumapasok sa idea na pwedeng mag-twist ng nangyari. And sinusuportahan niya yung may mga cervical cancer. Sinong bata ang gagawa nun? Look at that, yeah, that's really impressive. Yeah. Yung iba nagvo-vlog, yung iba, alam mo yun, like, nakikita ko na, yeah, she deserves to be, di ba? The success, yeah. But those actions are actually behind cameras. Yun yung hindi na-appreciate ng tao. Yun yung hindi tinitingnan, di ba? They don't know what's happening there. And syempre, may makikita kang like, ay naalala ko noon, kasi sumama ako one time nagpasama siya kasi wala siyang kasama. Sinamahan ko siya. We went sa isang place na talagang, alam mo yun, bata talagang nakikitaan ng mga yung symptoms. Ooh. So, with the help of that advocacy, talagang as early age of younger people, talagang mas mape-prevent natin. At kung tuloy-tuloy ito, syempre mas marami tayong women na matutulungan. May naabangan ko to. Nasa Hot Pick show, like 2 weeks ago, kasama siya. Sabi ng Euphoria Crown. As the time of this recording, yeah. Man, Nag-register siya pala, part siya. Ang solid. Ang galing. Kala mo, Jennifer, meron kami research team. Ay. Binulungan ako. Live research team, okay? Kaya kami naka-earphone ngayon, okay? Meron kaming high production ng high production value. Sa ating research team. Naputol. Nawala siya. Midlife crisis. Nawala siya. Wala ba si Jennifer? Ayun, bumalik siya. Welcome back, Jennifer. Welcome, sorry. Medyo lang. Live kasi. We're doing it live. Pero yeah, saludo sa kasi. May saludo sa'yo, man. Legit. Thank you so much for sharing yung part ng life mo sa amin na like, must be really like parang, life changing para sa'yo. I feel like basta mga nakwento mo. It is. Wait. May request ako. I think kailangan natin kausapin mo si Jennifer. As Jennifer naman, hindi yung tanggalin natin yung Miss World naman. Gusto mo ba ng part 2? Like, Jen first the person, right? Yeah. Jen first the person. Paano ba? Wala, ganito pa rin naman. Siguro iibahin lang yung mindset. Yeah. Hindi ka na peer speak, you know? Mas balahura na magiging sagot mo sa Oo, sige. Palahura. Gusto niyo pala palahura. Sige, game. Biglang nag-lock in no? Biglang nag-seatbelt Nag-lock in Oo. Magsasando yan. Ako, pag yan, nakasando. Ay, pala yan. Actually, hindi na gin and tonic ang iinumin niya. Ayun. Yun na nga. Super competition pala ito. Ito na yung parang audition tape mo, no? Oo. Yung podcast. Pero, thank you, man. Hope we can talk to you again soon. You know, like parang as like parang very interesting na ng buhay mo behind the scene. Kahit tanggalin natin yung like experience mo sa like very like parang like wow, glamorous like for world of like beauty pageants and like sa Miss World, like parang what a wacky life meron ka. For sure. I didn't expect nga rin yun ang teaser ko, kasi knowing you like parang basta ang daming basta dami pero hope we can talk to you soon. Thank you, man. Thank you. Super big deal. Appreciate Thank you for this great time. opportunity as well. Actually, first time ko nang magganito. It's a good experience. Wow. Kinuha namin yung virginity mo. Podcast virginity. Hindi, actually, first time lang din natin sa hindi ba? First episode pala to. First time. Abangan ng next episode. May part 2. May part 2. But, I'm hoping na, I'm good lang naman din. I'm go. I'm G. Dapat G. Yeah. I'm G, yeah. Very dito Kasi, G lang naman ako sa mga if you're going to invite me very soon. We can, set a schedule for that. Ayun. Actually, set in stone nakapako na sa bato. Sinabi niyan live Oo, walang problema. Huli ka. Parang ganun. Nakalock in ka na. But thank you, man. May gusto ko ba i-shoutout anything na like parang final words
for sarili like Sokmed? May gusto ko bang i-call out na... Wala naman. Medyo gusto ko private lang ako eh. Okay. Well, if may shoutout, please support my cousin or my niece, Francesca Beatriz Abulahan, representing province of Aklan in this coming Binibining Pilipinas 2025. So, yun naman. Yes, sir. Salute sa cousin mo kasi hindi siya... We're excited, yeah. Hindi siya birong journey kasi it takes years para ma-hone yung ganong talent and knowing na, alam mo yun, nandun siya sa hindi naman para maging unfair sa iba, pero like nakikita naman ng nakapaligid kung anong efforts niya. So, we'll tune in dun sa journey niya. Thank you so sure. much. Thank you. Yeah. Meron ba kami kailangan i-link somewhere kasi like kung private kang person like to help like meron mong voting or something, anything na parang yung Tinder niya to show support, website or meron naman like the official website of Binibining Pilipinas Facebook page and Francesco McClelland Bea in Instagram. And lagyan namin sa description, sa links sa YouTube kung gusto niyo para may easy access kayo. Yep. Thank you. Pero yun. Thank you, man. Jennifer. Thank you. Salute. Para thank you so much, San. Thank you so much, Javas. Midnight Crisis. Alam niyo na, follow us. Facebook, Spotify, Twitter, TikTok. Gagalaw na yan. Mabubuhay na yan. Promise, guys. Unti na lang. Gagalaw na yung mga Sokmed na yan. For sure. Pero Spotify, sa mga listeners, sana na happy listening. And sa YouTube, comment down below. Alam niyo na. Thank you so much for listening. And thank you again kay Jennifer. Gagasgasin ko yan. Maraming salamat, Jennifer, for giving us your time. Your precious time. Precious time. And see you guys next Friday. That's it. Goodbye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you once again, Jennifer, and thank you, Kai Odalus, for creating our main theme, being our audio editor and our clip master. Ice Gardose for the initial concept art of the logo, and Joey Pakulan for the visual imagery ng iyong eyes na na-visualize ng iyong visual eye. And now I will sing Dancing Queens by ABBA.